Pag sineswerte nga naman. Akalain mo yun, isang mangnising guray pala ang presyo ng sapatos na to. Or halos 12,000 pesos na. Tapos nabili ko lang siya ng sobrang mura kumpara sa brand new price niya. Panoorin niyo yung buong video para malaman niyo kung magkano ko lang talaga siya nabili. Ako nga pala si KP, isang OFW sa Japan at nagtatrabaho bilang isang care worker sa isang ospital. At dahil wala akong pasok ngayong araw na to, tara, samahan niyo akong ikutin yung lugar namin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gusto ko lang lumabas kasi maganda yung panahon. Tapos bigla kong nadaanan tong Jinja na malapit sa lugar namin. Hindi ko rin alam kung anong event na mayroon dito. Basta pumasok na lang ako. Sobrang dami kasing tao. Tapos marami ring food stall. Madalas naman kaming dumaan dito. Pero ngayon ko lang to nakita na sobrang daming tao. Tsaka sobrang daming food stall. At ngayon ko lang din susubukan na pumasok dito. Hindi naman ito yung first time ko na pupunta sa Jinja. Kasi nung training days ako, yung mga kaibigan kong Hapon, dito ako madalas dalhin. Ibang klase rin talaga ang mga food sa Japan. Tulad nito, mga candy lang yan pero mukhang ang sasarap. Tapos, ito naman yung mga ihaw-ihaw nila. Iba't ibang klaseng inihaw yan at mukhang masasarap talaga. Kaso, natikman ko na naman lahat yan. At nang may titikman ako sa lugar na to, syempre, dun tayo sa hindi pa natin natitikman para bagong experience naman. Tapos, nakita ko tong stall na to. Sumukhang masarap naman, kaya ito yung susubukan natin. Binayaran ko na agad, baka magbago pa yung isip ng tiyan ko. Tapos, tamang food trip lang sa Gedli. Pasensya na kayo kung nakatalikod ako ha. Sa sobrang excited ko kasi, naiwan ko na yung tripod ko sa bike ko. Pero legit, sobrang sarap nga talaga. Hindi lugi yung bili ko dito. Kung ano yung nakadisplay na sample nila sa stall nila, ganun talaga yung makukuha mo. Tulad nito, sobrang cheesy rin talaga. Kagaya nung nakadisplay sa stall nila. Medyo nakakauhaw nga lang kainin to. Kaya napabili tuloy ako ng juice sa Jido Hambaiki. Ito nga pala yung favorite kong orderin sa Jido Hambaiki, yung apple juice. Or minsan pag sobrang lamig, yung coffee naman. At ito nga pala yung loob ng Jinja. O diba, ang ganda sa loob. Tapos nakita ko to sa parting likod ng Jinja. Marami rin kasing tao, kaya nilapitan ko. Yun pala, sinusunog nila yung ibang dala ng mga bumibisita sa Jinja. Hindi ko lang sure ha, kung tama ba yung nakita ko. May mga nakita kasi akong naka-paper bag pa, tsaka mga okay pang gamit. Kasi kung mga basura naman yan, may proper disposal naman ang Japan para sa mga basura. At proper segregation din. After nyan, lumabas na rin ako kasi parang biglang dumilimi yung langit. Baka abutin na naman ako ng ulan. Tapos, naisip ko na lang pumunta sa Hard Off para may mapala naman ako sa paglabas ko. Tapos, nadaanan ko tong puno ng orange na to. Napatigil tuloy ako. Ang sarap kasing sungkitin. Tapos, nakarating na nga tayo sa destination natin. Medyo malapit lang to sa apartment namin. Siguro mga 15 minutes lang sa bike. Wala talaga akong balak bilhin dito. Kaso, pagpasok ko, 50% off sale agad yung nakita ko. Ito nga pala yung loob ng Hard Off. Marami ritong iba't ibang second hand na gamit. At lahat siguro ng kailangan nyo, dito nyo na makikita. Marami ditong iba't ibang klaseng bag. May pang lalaki at may pang babae. At syempre, maraming mura. Tulad nito, 800 yen lang. Lagayan siya ng camera. Maayos at magaganda pa naman yung mga mabibili mo dito. Tsaka mukhang bago pa at hindi pa gamit na gamit. Tapos marami pang ibang mura tulad nito, pang babae na bag. Maganda pa yan, 800 yen lang. So magkano lang sa pera natin yan. At dahil 50% off, tingnan natin yung mga price. Tulad nito, 2,550 lang yan pag binayaran mo na sa counter. Original Nike yan. Wala kang makikita rito na hindi branded na gamit. At medyo madaming sale ngayon. Tulad ng mga item na to. 2,200 yen. Pag binayaran mo sa counter yan, 1,100 yen na lang. Tapos itong item na to, 880 yen. Pag binayaran mo yan, 440 yen na lang. So 'di ba? Mura na, mas napamura ka pa.
Nakasale din yung mga jacket na pang motor. So tulad nito, 9,900. Pag binayaran mo yan, nasa 4,950 yan lang. Or sa pera natin, more or less nasa 1,800 pesos lang yan. Branded lahat yan at hindi pa masyadong gamit. Tulad nito, 5,500 yan lang. Pag binayaran mo sa counter yan, magiging 50% off na siya. Kung bibili nyo ng brand nyo yan, siguro hindi bababa ng 5,000 to 10,000 pesos yan. Kasi mga branded din yan. Marami pang ibang mabibili rito. Meron ding mga pants, shirt. Kaso wala naman ako magustuhan dito. Puro naka 50% off yan. At halos lahat yan, branded talaga. Karamihan sa brand niyan is kadalasan is Uniqlo. Bumalik ako sa mga sapatos kasi parang mas maraming magaganda doon. Tulad nito, Nike to. Pag binayaran mo sa counter, 2,200 yen lang yan. Or more or less, nasa 800 pesos lang yan. Depende sa palitan. Gusto ko sanang bilhin to, kaso hindi naman kasya yung size sa akin. Maganda at mura sana to, kaso maliit naman sa akin. Kaya umakyat na lang ako sa taas kasi mukhang wala akong mabibili. Tapos, syempre, outfit check muna tayo. Outfit check. Napakaangas. Outfit check ulit. Ang angas naman. Tapos, dumiretso naman ako dito sa mga cellphone. Hindi nga lang ganun kadami yung pamimilian mo dito. Tsaka medyo mahal pa yung mga presyo ng second hand na cellphone dito kumpara sa binibili namin sa Nagoya. Kaya kung bibili kayo ng mga cellphone, mag Nagoya na lang kayo. Or kung malapit kayo sa Tokyo, syempre sa Akihabara kayo. Kasi dun sulit yung pera nyo. Meron din ditong mga laptop at iba't ibang item pa. Merong mga PC kung gusto nyo. Tulad ng item na to. Gaming laptop yan. Tapos pinibenta lang siya ng gomang goseng. Medyo marami nga lang siyang issue. Kaya medyo mura na. Pero kung bibili nyo ng brand nyo yan, mga 15 lapad pataas yan. Parang ganito yung price niyan eh. Pero mas mahal to kasi MSI to. Kung marunong kayong mag-ayos ng mga laptop, cellphone, at iba't ibang gadget, marami kayong mapepera dito. Kasi sila, kahit kayang ayusin pa, ibinebenta na lang ng mura. Marami rin ditong iba't ibang klase ng lens. Magsawa ka. Kaso yung iba rito kasi mga vintage lens na at saka camera. Tapos, nakita ko tong PS5 na to. Medyo mura na to kasi ang mahal nito kapag brand new. Tapos marami rin ditong iba't ibang uri ng instrument. Maraming iba't ibang uri ng gitara. Acoustic, electric, bass at iba pa. Medyo mura lang yan. Siguro nasa 3,000 yan to 6,000 yan. Siyempre, mayroon din namang mga mahal. Yun talagang halos bago pa at saka yung branded. Itong mga to kasi is yung mga medyo may konting problema na pero kaya pang ayusin. So tulad nito, mga electric guitar, bass guitar, mga pang lead. Itong bass guitar na to, 4,400 yan lang. Magkano lang sa pera natin yan. Tapos tulad nitong mga keyboard na to, tingnan nyo yung presyo, 2,200 yan. Tapos itong isa naman, magkano lang, 550 yan. Diba ang mura? Siguro may mga konting problema pero kung marunong kang mag-ayos at mag-repair, kayang-kaya yan. Pinoy tayo eh. Maparaan tayo sa mga ganyang bagay. Marami rin ditong iba't ibang klase ng cover ng lens. Di ba kapag photographer ka, yung kadalasang mawala, yung mga cover ng lens. So andito yan, napakamura lang yan. Siguro nasa 100 pesos. Kasi yung ibang price nakita ko 200 yan lang. Ito naman yung mga medyo pricey at magagandang klase pa ng gitara. Mga branded at talagang quality pa at halos bago pa. Tapos uuwi na sana ako. Pero dumaan ulit ako dun sa baba sa mga sapatos. Tapos nakita ko tong isang sapatos na to. Na 4,950 yan lang. Tapos pag binayaran mo to sa counter, magiging 2,475 lang. Or sa pera natin, more or less nasa 900 pesos lang. Diba? Napakamura. Halos bago pa talaga. Or baka nga hindi nagamit to. Kita mo naman sa ilalim ng sapatos. Halos hindi ata to na itapak sa semento. Tapos wala pa siyang gasgas. Siyempre, babayaran ko na agad. Baka magbago pa yung isip ng paa ko. Tapos ito na, nabayaran na natin. Tingnan nyo na lang sa resibo kung magkano.
Tapos, bago umuwi, chinek ko muna sa Amazon kung magkano price. Kasi nagwa-worry ako, baka lugi ako. Tapos, nagulat ako sa price. Kasi sa Mang Niseng Guray pala to. Or sa pera natin, more or less, 12,000 yan. Tapos, nabili ko lang ng almost 900 pesos sa pera natin. Di ba napakalaking tipid nun? Sumunod pala sa hard off yung kasama ko na si Ken pagka-out niya sa trabaho. So eto, pauwi na kami. Nakabili rin siya. So parehas kaming uuwi ng masaya. Kasi parehas kaming may nabiling mura. Thank you for watching. See you next vlog.